seryoso po yung ating theme for today. Alam naman po natin na tomorrow will be Tatay Digong's birthday and we want to pray for him. We want to greet him and advance happy birthday po para sa ating former President Rodrigo Roa Duterte. And bago po tayo matapos sa ating programa dito sa radyo, I'd like to invite everyone to pray with me, and let us take a quiet moment to come before the Lord with humble hearts, of course, lifting up in prayer our dear former President Rodrigo Roa Duterte, and praying for our beloved nations and the whole world, trusting in God's perfect justice, mercy, and love. Of course, with God's, everything will be possible, and samahan niyo po ako for this moment, for this gracious moment. Heavenly Father, we come before you with humble hearts, lifting up this special day in gratitude and prayer, Father God. Yes, Almighty Father, thank you, Lord, for the life of Honorable former President Rodrigo Duterte. As he celebrates another year you have graciously given, Father God. Yes, Almighty Father, Lord, we thank you for the years you have given him, for the strength he has carried, and for the life you have sustained, Father God. We ask you to bless him, Father God. Yes, Almighty Father, bless him. Bless him, Father God. Give him wisdom. Surround him with your presence, Lord. Guide his steps and fill his days with wisdom, reflection, and quiet joy, Father God. May your love continue to sustain him in every season of his life, Father God. Yes, Almighty Father, in your great mercy, Father God, we lift up his present situation, Father God. You know what is happening, Father God. We lift up every situation, his situation, into your loving hands, Lord. You are the God of justice and compassion. We pray that truth will prevail, Father God. Truth will prevail, that fairness and humanity will be upheld, and that your divine plan will be accomplished, Father God. Whatever is your will, Lord God, may your love continue to sustain him in every season of his life, Father God. Yes, Almighty Father, we leave and entrust to you everything, Lord God. Our beloved nation, the Philippines, Lord. Heal our land, Father God. Unite our people and let righteousness, peace, and love reign among us, Father God. Yes, Almighty Father, we pray also for South Korea, for United States, and for all the nations of the world, Father God. May your peace reign in every heart, Lord. Your wisdom guide every leader, and your protection cover every family, Father God. Yes, Almighty Father, teach us, Lord, to humble ourselves, to love our dear brothers and sisters, Father God. Lord, teach us to serve you in spirit and truth, Lord, with sincere hearts and unwavering faith, Father God, and with love that reflects your goodness, Lord. Yes, Almighty Father, let our ways be glorified your name, Father God. Yes, Almighty Father, let our lives be a quiet offering of worship unto you, Father God. We entrust everything to you, Lord, especially ang buhay po ng aming mahal na presidente, our former President Tatay Digong, at 10 na kanyang mga mahal sa buhay, Father God. Itinataas namin, Panginoon, ng katagumpayan, Lord God. Let justice prevail. At inaasahan namin, Panginoon, that you are always in control and you are God who sees everything. And thank you, Abba Father, that patuloy, Lord, na binigyan mo siya ng kalakasan at naniniwala kami, Panginoon, that in God's perfect time, in your perfect time, Lord God,
Marirelease siya, Panginoon, sa Netherlands at makakauwi po siya, Panginoon, ng peace, healthy, and with a joyful heart. Yes, Abba Father, thank you, Lord, for Tatay Digong's life. He's going to celebrate his 81st birthday tomorrow. And again, happy birthday po aming mahal na Presidente, Tatay Digong. You are always in our hearts. And hindi ka po nag-iisa, Tatay Digong. Patuloy na biyayaan ka pa ng Diyos ng mahabang buhay, healthy and beautiful life. And salamat syempre sa buhay ng ating mga kababayan out there. Mga kababayan na patuloy na nagbibigay ng panalangin. Patuloy tayong aasa na ang Diyos ay palaging tapat at hindi siya nagkukulang at hindi siya magkukulang. God, the truth will always prevail, and let's look forward in God's perfect time na makakabalik ang ating mahal na former President, Honorable former President Rodrigo Roa Duterte. Salamat po sa buhay ng bawat isa at syempre, bago po tayo magtapos again and again, panatilihin po natin na magawa po nating maging mapagpakumbaba. Let's always live in humility. Let's always try to give love po sa ating mga kababayan. Kahit pa sometimes hindi sila kaibig-ibig, but then, di ba, yan ang gusto ng Diyos. Maging mahabagin tayo, maging matulungin, maging maawain, maging mapagmahal. So, ito po yung mga dapat nating maging buhay sa Panginoon. Ito po yung mga dapat nating gawin. I truly believe na mabibless po ang Lord kapag meron po tayong humble hearts, especially for us who serve the Lord. Magkaroon po tayo ng mapagpakumbabang puso. Ayan, maging mahabagin, maging magkaroon po tayo ng compassionate heart. At syempre bago po tayo magtapos sa umagang ito, nais ko pong imbitahin ang lahat na samahan niyo po ako sa panalangin at naging matagumpay po ang ating broadcasting for today. This is just a radio recording, but still, thanks be to God na sinamahan niyo po tayo at ng banal na Espiritu. Yes, thank you, Abba Father, Heavenly Father. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito na ipinagkaloob mo po sa amin, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, na tunay nga pong pagpapala. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga sandaling ito na hindi nga kami perfecto, Panginoon. But then, binigyan mo pa rin kami, Panginoon, ng laya na mabuhay, na umibig. Hindi, Panginoon, we come before you, hindi bilang perfecto, kundi bilang mga anak mong naghahanap sa iyo, Lord. Thank you, Lord, for gently reminding us today that serving you is not about being seen, but about being real before you, Father God. Panginoon Diyos, you see every heart that is listening right now. Even those who are smiling outside, but quietly carrying pain inside, quietly crying inside, Father God. You see the tired ones, Lord. The ones who feel unappreciated, Lord. The ones who have been hurt, even by people they trusted, Father God. Yes, Almighty Father, please embrace them right now. Let them feel that they are not alone, Lord, that you are near, that you have never left them, Father God. Yes, Almighty Father, if there are hearts that became distant because of disappointment, gently draw them back to you, Father God. Not with pressure, Lord, but with your love, your presence, and your grace, Father God. Yes, Almighty Father, teach us, O God, teach us, O Lord, to serve you in truth, to love without pretending, to live with a heart that is sincere, even no one sees, Father God. Yes, Almighty Father, if we have spoken, Lord, if we have spoken words that hurt others, forgive us, Father God. If we have judged,
Humble us, Father God. If we have grown cold, Father God, warm our hearts again. Lord, make us the kind of servants who reflect you, Father God, not only in public, Father God, but in our quiet moments, in our private home, Father God, in our everyday lives, Father God. Yes, Panginoon Diyos, for every worker, every parent, every listener, far from home, yakapin mo po sila, Panginoon. Palakasin mo po sila, ipaalala mo po sa kanila, Panginoon, na ang bawat sakripisyo nila, nakikita mo, Panginoon Diyos. At mahalaga ito sa iyo, Lord. And as we end this program, Father God, we lay everything down at your feet, Father God, at your holy feet, Lord. Our burdens, our questions, our pain, and even our hopes. Yes, Almighty Father, we trust you, Father God, even when we do not understand, Lord. We trust you, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong maraming pagpapala, sa iyong pag-ibig, sa iyong proteksyon. Patuloy mo ngang abutin, Lord, ang puso ng bawat isa. Patuloy mo nga kaming kalingain, Panginoon. Patuloy, Lord, na bigyan mo kami ng katatagan sa kabila ng mga maraming paghihirap na aming dinaranas. Patuloy mo, Lord, pagpalain ang aming mga mahal sa buhay. Always protect our families, protect our loved ones, Father God, especially our pastors, every pastors, Father God, our church, our dear brothers and sisters in Christ, Lord God. Continue, Lord, to bless us, Lord, according to your richness and glory, Father God. Yes, Almighty Father, salamat, Panginoon, sa buhay na ito. At patuloy na itinataas ka, Panginoon, ikaw ay pinapapurihan. We lift your name on high, our Father in heaven. We praise you and we honor you. In your mighty precious name, in Jesus' name we pray, amen and amen. Salamat po, my dear kababayan out there. As always po, hangad po natin ang kapayapaan, ang pag-ibig sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng puso na patuloy na nais magmahal, nais tumulong, nais magbigay ng kanilang buhay, at maging daan po tayo sa pagkakaisa. At hindi maging daan po ang mga pinagdaraanan natin sa buhay para magkaroon po tayo ng bitterness sa ating kapwa at sa ating pamilya. Patuloy nawa na magamit po tayo ng Diyos sa buhay na ito at manatili po na maging buhay po tayong patotoo na tunay nga na when we say we are God's children, makita nga po ito sa atin. May God's image and likeness be seen upon us po. At it's not really easy, but of course, if we have the fruit of the Holy Spirit, I do believe everything will turn out right. At walang magiging imposible basta kasama po natin ang Diyos at alam natin ang ating relasyon sa ating Diyos na buhay. At mabuhay po sa ating lahat at mahal ko po kayo. God bless us all po. I guide you with God's amazing love and ayan po, let's welcome spring. Ayan na po ang spring at patuloy po tayong maging malakas at patuloy po nating ingatan ang ating health because health is wealth. So again and again, salamat po sa buhay ng bawat isa. God bless us all po. I love you po with God's amazing love. Mabuhay po ang bawat Filipino, not only here in South Korea, but of course, all over the world.